Manang-mana ka sa nanay mo na kahit sinong lalaki pwedeng-pwede na. Sagutin mo ang tanong ko. Sino ang nakabuntis sa'yo? Hindi mo na itatanong. Kumadrona ako. Kaya alam na alam ko kung ano ang galawan ng mga sanggol sa loob pa lang ng sinupupunan ng ina. Aray ko, bilisan mo. Pumutok ng panabigan ko. Kwentong Takip Silim. Para sa mga mahilig sa kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Aswang Diaries. Aswang Diaries. Pasukin ang mga nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Aswang Diaries. May mga bagay talaga sa mundo na mahirap para sa ating mga tao na ipaliwanag o intindihin. Kahit na ano pa man ang gawin nating pilit bigyan ng eksplanasyon ng mga hiwaga ng buhay, mahirap at di pa rin natin ito magagawa. Dear Sir Jupiter, magandang hapon. Isa sa pinakamasayang gawain ko sa pang-araw-araw ay ang makinig ng mga kwento sa inyong channel. Kaya naman sa pagkakataong ito, ang kwento ko naman ang gusto kong maibida ngayon. Maraming salamat kung mapipili ang istorya ko at kung sakali man, sana kapulutan din ito ng aral. Laging bukang bibig sa akin ng lola ko na wag daw paniwalaan ang mga bagay tulad ng aswang, multo o kulam. Dahil sabi niya, ang mga bagay daw na ito ay walang sapat na ebidensya, Sir Jupiter. Kaya sa totoo lang, kahit na madami pa akong nararamdaman na kababalagan o katatakutan, ni minsan ay di ko ito pinaniniwalaan. Malaki ang takot ko sa Diyos. Hindi man ako kasing relihiyosa gaya ng iba. Naniniwala akong ni minsan ay hindi tayo pababayaan ng may kapal sa mga tao o elementong may bahid ng kasamaan ng isipan laban sa atin. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Bella. 28 years old at tubong Mindanao. Hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang aking karanasan na talaga namang nagpabago sa tingin ko sa buhay. Nagsimula ang lahat ng ito nang natutunan kong magmahal, Sir Jupiter. At ito ang aking kwento. Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Hoy, Bella! Pakiramdam ko gusto ka nung bago nating boss ah. Kanina pa siya tingin ng tingin sa'yo eh. Sino? Si Sir Jaime? Aha! At alam mo pa ang first name ah? Ha? Eh, Jaime naman talagang pangalan niya, di ba? Oo nga, pero never naman namin tinawag sa first name si Sir. Umamin ka sa akin? Anong meron sa inyong dalawa ha? At malagkit ang tinginan nyo? Nagdududa na ako sa mga palihim na pasulyap-sulyap nyo ha? Wala akong aaminin sa'yo. Kasi bawal pa ako mag-boyfriend. Alam mo naman strict ang tatay ko. Kapag nalaman nung nagpapaligaw ako, siguradong mabubugbog ako nun. Ay naku Bella, hindi ka naman na bata. Kung tutuusin, pwede ka na mag-asawa sa edad mo. Ay, good morning Sir Pogi. Hoy, Lucy. Ano ka ba? Kakahiya ka. Pinuri ko lang naman si Sir, hindi ko naman naagawin. Ang aga-aga, nagkukumpulan kayo dito. Paano kayo makakatapos ng trabaho niyan? Overbreak ka na rin yata, Lucy ah. Bawal sa trabaho natin yan. Mas gusto natin na produktibo ang lahat. Hindi ka naman mabiro, Sir. Ikaw naman. Eto na, babalik na ako sa station ko. Alam kong bagong-bago lang ako dito. Kung nabibiro niyo ang dati yung supervisor, ibahin niyo ako. Gusto kong malaman nyo na mas gusto kong iwasan ninyo ang masyadong pagchichismisan dito sa factory. Nako, ang tabil mo kasi. Pasensya na po, sir. Sorry po, sir. Buti na lang umalis na. Ang sungit pala ni boss. Feeling close ka kasi eh.
Matapos ang eksenang yon ay nanananghalian kami ni Lucy. Kadalasan ay sa karinderya kami sa labas kumakain. Subalit ng araw na yon, nagbaon na lamang ako at petsa de peligro na rin kasi. Ubus na ang budget sa mga gastusin. Habang nasa kasarapan ng pagkain, dumating ang isa sa aming mga katrabaho na nagsabing ipinatatawag ako ni Sir Jaime sa opisina nito. Napabuntong hininga na lamang ako noon. Inalaska naman ako ni Lucy at sinabing masisisante na raw ako. Bagay na ipinagwalang bahala ko lang. Nagmadali akong kumain at pagkatapos ay pumunta na ako sa opisina ni boss. Ilang taon na din akong nagtatrabaho bilang isang factory worker sa lugar namin, Sir Jupiter. Di naman kami mahirap pero mas gugustuhin ko na lang na magkaroon ng sariling pera at trabaho kesa sa laging pinag-iinitan ng sarili kong ama na palaging mainit ang ulo sa kahit anong bagay. Maliit man ang aking kinikita sa trabahong ito, mas gugustuhin ko to kesa manghingi o umasa sa tatay ko. Sir Jaime, bakit po? Ay, mahal. Hoy, ano ka ba? Baka may makarinig sa'yo at makakita sa atin. Bitawan mo nga ako. Ayoko nga. Hayaan mo sila. Namimiss na kita eh. Hindi na ako makapag-concentrate sa pagtatrabaho dahil ilang araw mo na rin ako iniiwasan. Isa pa, hindi na rin nagtutugma ang mga day offs natin. Nahahalata ka na kasi ng mga kasama kong malagkit ang tingin mo sa akin. Gusto mo ba talaga mapag-chismisan tayo dito? Ikaw nang nagsabi kanina, bago ka pa lang dito sa factory. Ano na lang ang sasabihin nila? Kabago-bago mo tapos nag-girlfriend ka ng empleyado nyo. Hindi ko mapigilan eh. Miss na kasi kita. Hindi kita makausap sa trabaho. Hindi rin kita makausap pag uwi mo ng bahay. Eh, saan ba ako lulugar niyan? Nobya nga kita, hindi naman kita masolo. Eh, gamitin ko na lang ang posisyon ko na meron ako dito. Tigilan mo nga ako. Kakainis ka. Hirap iwasan ng mga tingin mo. Sorry, namiss mo din ba ako? Tinatanong pa ba yan? Gusto kong marinig sa'yo. Halika nga dito. Ano ka ba? Mamaya may biglang pumasok dito. Hila ka ng hila at hawak ka ng hawak sa akin. Alam mo, Bella, alam kong bawal pero ang sarap mo kasing tignan at titigan. Nabubuo ang araw ko. Gustong gusto kong punasan ng pawis mo minsan eh. Bawal nga lang. Nga pala, may good news at bad news ako sa'yo. Good news at bad news? Sige. Good news muna. Good news, nakita ko na schedule mo this week. Bad news, akin ka sa day off mo at sisiguraduhin kong papagod ka sa akin. Ha? Loko ka talaga. Natatanggi ka? Malulungkot ako. Baliw. Sa Webes ang day off natin, mahal. Kinuntsaba ko na yung gumagawa ng schedule. Ganyan kita kamahal. Gagawa at gagawa ako ng paraan para makasama ka. Hoy, Jaime. Ano ba yun? Kiss. Isang masarap na kiss na bubuo sa araw nating dalawa. Oo, alam ko. Sige na, lalabas na ako. Baka makalata na sila sa labas. Oops, I love you muna. Love you. Ano, pwede na ba ako lumabas? Bakit kapag inawat ba kita, magpapaawat ka ba? Nagpatuloy ang aming relasyon ng palihim, Sir Jupiter. Masaya naman ako sa sitwasyon na meron kami kahit papaano. Yes, patago ang lahat ng bagay pero nandoon ang pakiramdam ko na para ba kaming mga teenagers sa tuwing nagkikita at nagkakasama. Ilang beses ko na rin pinagsisinungalingan ng tatay ko sa kunwaring walang day off at overtime sa trabaho. Mahal na mahal ko na nga si Sir Jaime, Sir Jupiter. Hindi na rin ako kontentong di ko siya nakakasama. Sa araw-araw na pagpasok ay lagi kaming nakakanakaw ng sandali upang magkasama. Hanggang sa nagbunga ang lahat ng nangyayari sa amin at doon nagsimula ang lahat-lahat at tila kakaiba sa aking pakiramdam.
Hindi ko alam kung dala ba ito ng aking pagbubuntis o talagang naging weirdo lang ako dahil sa kalagayan ko. Ha? Ano ka mo? Buntis ka? Pinipilit ko na itago kay Papa ang pagsusuka ko kapag nasa bahay ako. Natatakot ako, Jaime. Kapag nalaman to ng tatay ko, tatalupan ako ng buhay noon. Magsama na kaya tayo? Handa naman akong humarap sa tatay mo eh. Ikaw lang talagang may ayaw. Siguro, kung makikita niyang seryoso ako sa'yo, hindi ka na nun sasaktan pa. Mahal na mahal kita, Bella. At sana alam mo at ramdam mo yun. Matagal ko na din sinasabi sa'yo na handa akong harapin ng tatay mo para maging legal na tayong dalawa. Nasasabi mo lang yan kasi hindi mo kilala ang tatay ko. Paano? Hindi mo naman may tatago sa tatay mo yung pagbubuntis mo. At hindi rin naman ako papayag na hindi ko makagisna ng sarili kong anak. First baby ko kaya yan. At bubuo man ako ng pamilyang gusto ko, sa'yo na. At handa ako doon, Bella. Hindi ko alam. Basta ang alam ko, hindi makakatulong na makilala ka ng tatay ko. Magdaanan na lang tayo. Iuuwi kita ng Quezon sa probinsya namin. Doon walang pipigil sa atin. Isa pa, mas maaalagaan ka na rin ng inang ko doon. Ikinatuwa ng puso ko ang narinig kong yun, Sir Jupiter. Masarap sa pakiramdam na sa kabila ng pagkatakot mo sa sitwasyon mo ay handa kang panagutan ng lalaking minamahal mo. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Pumayag ako sa gusto ni Jaime. Itatakas niya ako at magsasama kaming dalawa. Lalayo sa aking ama na pihadong hindi palalagpasin ang kahihiyan na idudulot ko sa kanya. Traditional kasi si Papa. Ayaw niyang pinag-uusapan siya o ang pamilya, lalo na kung magiging sentro pa kami ng kahihiyan at tsismis. Takot ako sa tatay ko pero handa kong panindigan si Jaime, kaya nagdesisyon akong sumama sa kanya at tumakas sa puder ng aking ama. Ngunit sa kasamaang palad, Sir Jupiter, walang Jaime na nagpakita sa akin sa lugar kung saan kami dapat na magtagpo. Ni anino nito ay di ko nasilayan. Nang biglang nagulat ako sa presensya ng isang matandang babae na tumabi sa akin sa istasyon ng bus na yon. Napatingin ako sa paligid at nakita kong madami namang bakanting upuan sa kaliwat kanang bahagi kung saan ako nakaupo. May punit ang suot nito na itim na blusa at tila ilang araw nang walang paligo sa dumi. Mukhang malagkit ang buhok nitong halos tumakip na sa kanyang mukha. Ngumiti ito sa akin at nakita kong tila manilaw-nilaw nitong mga ngipin. Iniiwas ko ang aking tingin sa kanya dahil para bang sa saglitan kong pagtingin sa kanya ay nagsipagtayuan na ang balahibo ko. Kinausap niya ako at humingi siya ng makakain. Mayroon akong tinapay sa bag noon. Kinuha ko yon at iniabot sa kanya. Humagikhik siya ng tawa at masayang inilagay sa bulsa ang tinapay. Sabay sabing kung sino man ang aking hinihintay ay hindi na iyon darating. Napatingin ako sa kanya ng masama, subalit hindi ko siya sinagot. Ayaw kong makipagtalo sa matandang hindi ko alam kung may dinaranas na kung ano. Uurong sana ako ng upuan palayo nang bigla niyang sinabing dapat hindi umano akong kumain dahil buntis ako. Natulala ako sa sinabing yun ng matanda sa akin. Hindi ko kilala ang matandang babaeng yun pero kung makapagbitaw siya ng salita ay parabang kumpiyansa siya sa mga sinasabi niya. Isa pa hindi pa naman gaanong halata ang tiyan ko noon. Ewan ko ba pero kinutuban ako ng masama sa kanya. Kaya naman mas pinili kong magmaang-maangan at iwasan ang pakikipag-usap sa kanya. Tatayo na lamang sana ako nang bigla niyang hawakan ang aking braso. Sa gulat ko ay kagad kong hinila ang braso ko palayo sa kanya at naglakad na ako palayo. Ngunit sumigaw muli siya at nagsabing ingatan ko ng gusto ang bata sa sinapupunan ko kung ayaw kong maging miserable ang buhay ko. Nakakakilabot naman yung matandang yun. Problema niya. Tsaka nasa na ba si Jaime? Ay, nakakainis. Ay, ayoko na maghintay pa.
Sa galit ay pinili ko na lamang bumalik sa bahay namin. Lakad-takbo ang paglalakad ko ng oras na yon, makabalik lang. Sa bawat paghakbang ko, Sir Jupiter, ay rumirehistro ang mukha ng matandang tumabi sa akin sa istasyon ng bus. Malinaw na malinaw yun sa aking isipan. Hindi ko alam kung bakit pero may kakaiba ang matandang babaeng yun. May kung anong nakakatakot ang bumabalot sa kanya. Alam mong tao siya pero nakakatakot pa din ang kanyang figura. Basta ayoko na muling makita ang matandang yun. Madilim na noon at parabang nagtatago ang bilog na buwan sa itim na ulap. Hindi ko na naisip si Jaime kung pinuntahan ba ako o hindi. Masama ang loob ko at 2 oras na rin akong naghintay sa kanya. Makailang beses ko na rin pinaparing ang kanyang telepono pero wala talagang sumasagot. Ni hindi rin ako nakatanggap ng kahit anong mensahe mula sa kanya. Sa pakiramdam ko ay para ba akong mawawala sa ulirat, Sir Jupiter. Dahil matapos ang araw na naghintay ako para kay Jaime, di ko pa rin ito muling nakita. Pinuntahan ko na rin ang kanyang apartment pero lumipat na raw ito. Bali-balita sa aming trabahong nakabakasyon daw ito ng ilang araw at wala namang nakakaalam kung kailan ang balik. Wala akong masabihan at mapagtunungan ng impormasyon tungkol sa kanya. Sa pagkakataong ito ay ayaw ko pa ding may madamay na ibang tao sa aming relasyon o siraan si Jaime sa ibang mga tao sa trabaho. Gusto ko pa rin pangalagaan ang reputasyon niya kahit na ang kapalit nun ay ang walang kasiguraduhan sa part ko. Sumagot ka, Jaime. Ano ba? Bella, buksan mo ang pinto. Sandali po. Pa? Ano to? Ipaliwanag mo to. Naglinis si Manang ng kwarto mo. At itong nakita niya. 2 pregnancy test na positive lahat ang resulta. Anong ibig sabihin nito? Papa, magpapaliwanag po ako. Hindi ko kailangan ng pagpapaliwanag mo. Sagutin mo ang tanong ko. Sino ang nakabuntis sa'yo? Ay, hindi ko po alam. Ha? Hindi mo alam? Malandi ka talaga. Manang-mana ka sa nanay mo na kahit sinong lalaki pwede na. Pa, bitiwan mo ako. Nasasaktan po ako. Masasaktan ka talaga lalo kung hindi mo sasabihin sa akin kung sinong tarantadong yan ang dumali sa'yo. Parang awa mo na, pa. Pamili ka. Sasabihin mo sa akin o masasaktan ka? Hindi ko po siya kilala. Nakatali ko lang siya nung minsan ako umattend ng party ng katrabaho ko. Lasing kami na may nangyayari sa aming dalawa. Hindi ko rin alam na may mabubuo sa isang beses. Parehong-pareho kayo ng nanay mo eh. Hindi marunong mag-isip. Wala na kayong ibinigay sa akin kundi puro kahihiyan. Simula sa araw na to ay hindi ka na makakalabas ng kwartong to. Hindi mo ko ipapaya sa mga tao dito. Diskresyadang anak at lalakerong ina. Mabulok ka dito. Papa, wag! Wag niyo akong ikulong. Maawa po kayo. Mabubulok ka dito sa kwartong to. Papa! Papa! Maawa kayo sa akin! Papa! Tulong! May dugo! Dinudugo ako! May dugo sa pagitan ng mga hita ko, Papa! Laking pasasalamat ko, Sir Jupiter, at naisave pa ang sanggol sa aking sinapupunan dahil kung hindi baka matutunan ko ng lumaban sa sarili kong ama. Hindi ako napilit ni Papa na magsabi ng totoo mula nang nangyaring halos mag-50-50 ang buhay ko sa ginawa niya. Isa lang akong anak ng tatay ko pero sa pakiramdam ko ay estranghero kami sa isa't isa. Simula nang niloko siya ng nanay ko para bang iisa na ang tingin niya sa lahat ng kababaihan. Pinagdudahan na rin niya kung totoo ba niya akong anak o hindi na talaga namang nagpapasakit sa damdamin ko.
Simula ng insidenteng na ospital ako ay hindi na niya ako kinausap pa mula noon. Ilang araw rin yun at halatang umiiwas na rin siyang masaktan pa akong muli. Nakahinga ako ng maluwag, Sir Jupiter. Pinagpasalamat kong sa unang pagkakataon nakaalpas ako sa mabigat na kamay ng sarili kong ama. At dahil doon ay nagkaroon ako ng katahimikan sa puso. Hanggang isang araw ay dumating ang aking Lola Conchita, ang ina ni Papa. Nabalitaan di umano niya ang nangyari mula kay tatay kaya napasugod siya ng dahil sa pag-aalala. Nagpasalamat ako doon nang bigla niyang iabot sa akin ang isang tiket at isang bugkus ng pera. Umuwi na lamang daw muna ako sa probinsya at doon na manganak. Ayaw di umano niya akong malayo subalit sa tingin daw niya ay yun ang makakabuti sa amin ng bata sa sinapupunan ko. Tama naman siya, lalo na't hindi makontrol ni Papa ang galit niya. Pumayag ako at kaagad na nag-impake ng mga gamit. Aaminin ko, Sir Jupiter, ipinagpasalamat ko ang pagdating ng aking lola. Sa wakas ay makakawala na ako ng tuluyan sa aking ama. Pero nalungkot ako na di ko na muli pang makikita si Jaime. Bago pa ako bumiyahe ng barko ay dumaan ako sa katrabaho kong si Lucy sa factory upang kunwari na magpaalam. Pero ang totoo ay gusto ko lamang makibalita sa ama ng dinadala ko. Ngunit gaya ng una kahit sila ay wala ding makuhang information sa kung kailan ang balik ng kanilang boss o kung babalik pa ba. Nalungkot ako, Sir Jupiter, pero minabuting di ko na lang ito ipahalata. Umalis akong may bigat sa puso. Pakiramdam ko ay masyado akong naging tanga sa pag-ibig. First time kong sumakay ng barko at medyo nalulula pa nga ako. Masarap ang simoy ng hangin na tumatama sa aking mukha. Tumingin ako sa lighthouse na naandoon sa malayo. Napakaliwanag nun mula sa kinaroroonan ko. Mamamatay ka. Mamamatay ka. Nagulat ako sa narinig ko malapit sa aking tenga. Napalingon ako at hinanap ko ang nagmamay-ari ng boses na yun. Maya-maya ay naramdaman ko ang mainit na likidong dumaloy sa aking ilong. Nagdudugo na ang aking ilong kaya pinunasan ko na lang ito ng tissue. Marami na talagang bagay ang tila napakahirap ipaliwanag. Tumunog na ang barko na sinasakyan ko at naganda na ito sa pagdaong. Isa-isang nagsipagbabaan ang mga taong lulad nito. Dahan-dahan akong bumaba at inalalayan ko ang aking tiyan dahil nakakaramdam ako ng kaunting pagkirot nito. Pagkababa ko ay inilibot ko ang aking paningin sa paligid at muling sinulyapan ang aking relo. May susundo daw sa akin dito, sabi ng lola ko. Nasa ganoong sitwasyon ako, Sir Jupiter, nang tila may makita akong babaeng mahaba ang itim na buhok na hanggang balakang. Nasa kalayuan ito mula sa aking pwesto pakaliwa, ngunit alam kong may kataliman ang pagtitig nito sa akin habang nakatayo lamang ito ng diretsong-diretso sa kanyang kinalulugaran. Ipinagwalang bahala ko yun at ibinaling ko ang tingin ko sa kanang bahagi ko at muli kong nakita ang parehong babae na nasa kaliwa ko kanina. Tumaas ang balahibo ko at kinabahan. Paulit-ulit kong ipinikit ang aking mga mata. Ngunit mas lalo akong natakot sa rinig ko na dala ng hangin. Mamamatay ka. Mamamatay ka. Belia? Ikaw ba si Belia? Ay, Diyos ko po. Opo, ako po si Bella. Ay, pasensya ka na Ining kung nagulat kita sa pagtapik ko ha. Ang laki mo na ha. Maliit ka pa nung huli kitang nakita. Ako nga pala si Manang Sela. Ang katiwala sa bahay ng lola mo. Natatandaan mo pa ba ako? Po? Ayos ka lang ba? Parang namumutla ka. Okay lang po ako. Napagod lang po siguro. Bakit po ang dami niyong daladalahan? Eto ba? Wala ito. Halika na at baka gabihin tayo sa daan.
Mahaba-haba din ang biyahe namin ni Manang Sela. Nakailang sakay din kami at madami kaming dinaanan. Talaga namang nakakapagod ang daan pauwi sa bahay ng lola ko. Gabi na nang makarating kami. Halos nasa kalagitnaan ng kagubatan ng lokasyon ng bahay ng Lola Conchita. Tahimik at puro kuliglig at tunog ng uwak ang narinig ko. Kubo lang naman ang bahay ng lola doon pero malaki ito kumpara sa inaasahan. Maganda ang pagkakayari ng kubo at malawak ang kabahayan. Ito po ang bahay ng lola. Ganito talaga ang mga bahay sa probinsya, kubo-kubo lang. Halos lahat ng kabahayan dito, ganito lang din ang yari ng bahay, simple lang. Modernong kubo nga ata ang tawag ng mga kapitbahay namin rito eh. Kapitbahay? Wala po akong nakikitang kapitbahay sa dinaanan natin. Sa pagbaba, merong mga kabahayan dyan. At kung aakyat ka pa sa bandang dulo, dikit-dikit ang mga kabahayan doon. Ang layo po pala ng mga kapitbahay. Kung sisigaw po ata ako dito, walang makakarinig eh. Nagulat ako sa sagot ni Manang Sela sa akin. Nakangiti ito sa akin, Sir Jupiter, at nakatitig habang hawak-hawak niya ang gasera. Noong oras na yun ko lamang natitigan ang figura ni Manang Sela. Mukhang mas bata pa ito kaysa sa inaasahan. Payat ito na matangkad. Naghahalo na rin ang puting buhok nito at itim ngunit diretso ang hibla ng mga ito. Sa tagpong yun, biglang pumasok sa isip ko ang babaeng nakita ko na nakatitig sa akin kanina bago pa kami magkita ni Manang Sela. Magpahinga ka na pagkatapos mong kumain, ha? Bukas na bukas din ay bababa tayo at aakyat sa taas. Papakilala ko sa iyo mga kapitbahay natin. Maganda na rin yun. At para naman maarawan ka at makapaglakad-lakad ka naman. Baka marasin ka kasi buntis ka pa. Salamat, Manang. Gusto ko na po sanang magpahinga. Saan po ang kwarto ko? Linis na ang kwarto mo, ha? Sa kaliwa ang kwarto ko, sa kanan naman ang iyo. Maaari ka na magpahinga kung gusto mo. Walang pag-aatubiling pumasok ako ng silid na tinutukoy niya, Sir Jupiter. Malinis naman itong ngunit napansin kong may kakaiba sa kwarto. May mga altar ito at malalaki ang mga santo na naroroon na hindi ko din nakasanayan. May mga bungkus ng maliliit na bawang na nakasabit sa may bintana. Sarado ang mga ito kaya naman binuksan ko ito ng bahagya at nahiga. Patulog na sana ako nang magising ako sa biglang pagpasok ng isang malaking ibon sa loob ng kwarto ko. Itim ito at parang nanlilisik ang mga matang nakatingin sa akin. Manang Sela! Manang Sela! Patuloy ang aking pagsigaw ngunit mukhang malalim na ang pagkakatulog ng matanda kaya di na niya naririnig ang patuloy kong pagtawag. Tumayo ako ng mabilisan para maglakas loob na bugawin ng ibon palabas ng bintana. Humawak ako ng unan at pinagpapaloko ang unan sa hangin. Nang nakita kong pasugod sa akin ang ibon at alam ko ang punteri niya, Sir Jupiter, ang aking mga mata. Nagtagumpay ako sa pagkakahampas ko ng unan sa naunang ibon. Bumagsak ito sa sahig ngunit nagulat ako sa biglang pagsugod ng higit pa sa isang mga ibon mula sa labas ng bintana. Naginip lang pala. Oh, anong nangyayari sa'yo? Napakalakas naman ng pagsigaw mo. Binangungot po ata ako, Manang Sela. Ayos ka lang ba? Ikukuha kita ng tubig. Ito, inumin mo. Ay naku, pagod na pagod ka siguro sa biyahe. Nanaginip po ako ng itim na ibon. Susugurin po sana ako dito sa kwarto. Sige, inumin mo pa itong tirang tubig. Alam mo, mga panaginip ay mahalaga dahil nag-iiwan ito ng mensahe sa atin. Minsan nagbibigay din ito ng babala. Kung ganun,
Ano po bang ibig sabihin ng itim na ibon? Kamatayan. May mamamatay? Nagdasal ka ba bago matulog? Nalimutan ko na po sa sobrang pagod. Bigla na lang ako nakatulog kanina pagkasandal ko. Walang mas lalakas pa sa panalangin. Magdadasal ka bago matulog o pumikit ang iyong mga mata. Ha? Mabisang pananggalang yan sa kahit na anong uri ng masasamang elemento. Aaminin ko, Sir Jupiter, hindi ako panatag na kasama si Manang Sela. Nawiwirduhan ako sa mga kilos, itsura at pananalita niya. Pero sa pagkakataon na yun, napanatag ang aking loob na kasama siya. Nagdaan pa ang ilang mga linggo at nang mistulang parang ina ko na si Manang Sela, Sir Jupiter. Kumain ka ng maraming gulay at prutas, ha? Kailangan ay mapalaki mo ang batang nasa sinapupunan mo at para hindi ka rin dapuan ng kung anumang sakit. Marami ang matutuwa kapag malusog ang batang yan. Marami ang matutuwa? Salamat nga po pala sa pag-aalaga, Manang Sela. Masarap po ang mga luto niyo. Abay, masarap talaga ang mga yan. Pati na ang karne. O siya, humigop ka pa ng sabaw at damihan mo pa, ha? Napakasarap mong titigan habang inuubos mo ang laman ng iyong mangkok. Wag na wag ka magtitira, ha? Ginawa ko naman ang iniutos ng matanda, Sir Jupiter. Masarap naman talaga ang kanyang luto na may sabaw at hindi naman mahirap ubusin ito. Sa pakiwari ko nga'y madalas nakukulangan pa ang aking anak sa pagkain kinakain ko dahil maya-maya na naman akong gutom at maya-maya din naman ako binibigyan ng pagkain ni Manang Sela. Mabait naman ang matanda. Ganun pa man may mga ibang ikinikilos pa din itong kakaiba para sa akin. Madalas ko siyang mahuling matalim na nakatitig sa aking tiyan na bumibilog na rin ng gusto. Mabilis naman itong binabawi ang tingin sa tuwing nahuhuli ko siya at kunwari na nagpapatay, mali siya. Simple lang ang buhay sa probinsya gaya ng alam ng nakararami. Araw-araw ay parang routine na ang buhay dito. Madalas ay naglalakad ako pababa o paakyat ng gubat para makapag-exercise man lang o bumili ng kung ano-ano. Mahalaga nga naman daw sa mga buntis ang magpaaraw kaya di ko iniinda ang sakit na nararamdaman ko sa paglalakad. Isang umaga ay nagtungo ako sa pinakamalapit na tindahan doon para bumili ng kape. Nakangiti akong binati ng tindera doon at tinanong kung ako nga ba ang nakatira sa bahay paakyat ng gubat. Ang bahay ni Lola ang tinutukoy niya. Kaya positibo akong sumagot. Tumango siya at pagkatapos ay kinumusta ang aking pagbubuntis. Pagkatapos ay bigla siyang nagbanta sa akin tungkol sa gumagalang aswang doon. Natigilan ako, Sir Jupiter, dahil detalyado ang mga kwento niya. Subalit nang mapansin niyang hindi ako naniniwala, may sinabi siya sa akin na kakaiba. Isang paraan di umano para malaman ko kung aswang ang isang tao. Ipinalapit niya ang aking tenga sa tindahan at ibinulong. Wag na wag kang magtitiwala kahit kanino. Ang mga aswang, nagbabalat kayo ang mga yan. Gusto mo ba malaman kung totoong tao ang mga nakapaligid sa iyo? Palihim mo silang tingnan sa pagitan ng mga hita mo habang nakatayo. Doon mo makikita ang totoong anyo ng isang aswang. Napatago na lamang ako sa tinderang para bang alam ang lahat ng tsismis sa buong barangay kung makapagkwento. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan, Sir Jupiter, o sabihin na lang natin na ayaw kong paniwalaan ang mga bagay na ni minsan ay di ko naman talaga nakita o naranasan. Nanindigan pa rin akong katang-isip lamang ang mga hinuha nila. Nagmamadali akong bumalik ng bahay at naabutan kong nagluluto si Manang Sela. Tuloy-tuloy ako sa aking kwarto at nang marinig kong tumutunog ang aking telepono, dali-dali ko itong hinagilap. Mahirap kumuha ng signal dito, Sir Jupiter, kaya naman laking tuwa ko nang makakita ng mga messages at missed call
mula dito. Sa pagmamadali ko ng pagkuha sa telepono ay dumulas ito sa aking kamay at nahulog sa aking paanan. Dali-dali akong yumuko nang bigla kong naalala ang bilin ng tindera sa baba ng kagubatan. Tamang-tama naman at hindi ko naisara ang pinto ng aking kwarto at tagusan ito sa naglulutong kasama ko sa bahay. Unti-unti kong tinaas ang laylayan ng aking bestidang pambuntis at dahan-dahang iniyuko ang aking ulo para makita ang matandang nakatalikod. At anong ginagawa mo? Ay! Wala po, Manang. Dinampot ko lang ang telepono ko. Kayo po, anong ginagawa niyo sa bukana ng pintuan ko? Ganun ba? Ay nako, yayayain na sana kitang kumain eh. Sigurado akong magugustuhan mo ang ulam natin ngayon. Espesyal na espesyal. Ano po ang ulam? Ulo. Ulo? Sinigang na ulo ng isda. Pihado ako magugustuhan mo yan. Binigay sa akin yan ng kaibigan ko sa ibaba. Masarap daw ang isda na yan. Oh, may tumatawag. Sige po, kakain po ako. Sagutin ko lang po itong tawag. Isasara ka po muna itong pinto, Manang, ha? Lumabas ka kaagad kapag nakatapos ka na riyan para naman makapaghain na ako. Hello, sino to? Bella, ikaw ba yan? Jaime! Salamat naman sa Diyos at nakontak na kita. Saan ka ba nagpupunta at bigla ka nang nawala at nag-resign? Kamusta ang anak natin? Nasaan ka ba? Ikaw ang hindi sumipot sa araw na dapat tayo magkikita. Tapos akong tatanungin mo kung saan nagpupunta? Hindi ko alam, Jaime, kung gago ka lang ba o gustong-gusto mo lang akong gawing tanga. Magkita tayo. Mahirap ipaliwanag ang mga nangyayari sa telepono lang. Pupuntaan kita. Sabihin mo ang address... Ano ba yan? Nalobat pa. Naupo muna ako sa gilid ng aking kama at muling nag-isip kung makikipag-ugnayan pa ba akong muli sa tatay ng anak ko. Ayoko nang umasa sa mga pangako, Sir Jupiter. Natatakot akong sa ikalawang pagkakataon ay biguin niya ako. Kinuha ko ang charger ng telepono ko at muling binuksan ang aking pintuan ng kwarto. Desidido na akong kausaping muli si Jaime. Wala na si Manang Sela sa loob ng bahay ngunit narinig ko siyang parang may kausap sa likod. Pinuntahan ko siya dahil narinig kong parang nagngangalit ito. Kitang-kita ko, Sir Jupiter, na nakaharap ang matanda sa malaking puno at kinakausap niya ito. Tinayuan ako ng balahibo sa nervyos at sa pag-iisip na baka nababaliw na nga ang kasama kong matanda. Sinasabi ko naman sa inyo, huwag kayong magulo rito at huwag na huwag mag-iingay. Nagugulo niyo kami. Ay, Bella, anya ka pala. Gusto mo bang kumain? Nagulat ako sa nakita ko, Sir Jupiter. Hindi ko na sinagot pa ang matanda at tuluyan akong tumungo sa baba ng gubat upang makicharge at magpa-load. Buo na ang aking desisyon. Magpapasundo na ako kay Jaime o kay Papa man lang. Naisip kong mas gusto ko pa palang makasama ang aking ama kesa araw-gabi akong nag-iisip kung mairaraos ko pa ang sarili ko sa takot dito na itong matanda ang aking kasama. Unti-unti na ring lumalaki ang hinala ko kay Manang Sela. May kakaiba sa matandang ito, Sir Jupiter, na hindi ko may paliwanag. Pareho akong humingi ng tulong sa dalawang lalaking naging partida ng buhay ko. Alam ng puso ko sa oras na ito ay sila ang kailangan ko at wala nang iba. Bago ka rito? Ha? Matagal-tagal na rin. Doon ako sa taas nakatira. Ay, doon kay Tandang Sela? Kilala mo siya? Sino ba naman ang di nakakakilala sa kanya? Ayos ka lang bang kasama siya? Ako nga pala si Luna. Inilahad ni Luna ang kanyang palad sa akin na pinaunlakan ko naman. Mukhang bata pa si Luna at may angking kagandahan ng babae.
Unang kita ko pa lamang sa kanya ay magaan na ang aking pakiramdam. Sa palagay ko nga ay masarap itong paglihian. Makinis ito at kahit nakatira sa probinsya ay maganda ang kulay ng balat. Mahabang kulot-kulot ang buhok, maganda siyang ngumiti at maliwanag ang kanyang mga mata. Bella. Ako si Bella. Ang laki na ng tiyan mo Pwedeng hawakan? Kung ayos lang Ay, sige. Uy, sumipa. Napapadalas na talaga ang pagsipa niya. Kabuanan ko na kasi sa susunod na buwan. Lalaki siya. Ha? Paano mo nalaman? Tinapa ako. Hindi mo na itatanong. Kumadrona ako. Kaya alam na alam ko kung ano ang galawan ng mga sanggol sa loob pa lang ng sinapupunan ng ina. Oh, talaga? Kapaka lang? Hindi kailangan ng doktor? Kami ang doktor dito sa mga baryo. Hindi namin kailangan ng mekanismo para lang malaman kung buhay pa yung bata sa loob mo o hindi. Ay, teka. May gagawin ako. Tingnan mo Inilapit ni Luna ang kanyang tenga sa aking pusod, Sir Jupiter, at para bang binulungan niya ito. Wala naman akong naramdamang kakaiba kaya hinayaan ko na lamang siya. Binulungan ko ang baby mo. Sa loob ng 5 segundo, makakaramdam ka ng matinding pagsipa ng anak mo. 5, 4, 3, 2, sipa. Aray! Ang lakas nun Ang saya magka-baby, no? Excited ka na ba? Oo, sobra. Lalo na ngayon na mukhang magkakabalikan na kami ng tatay niya. Talaga? Ang swerte mo naman pala. Alam mo, buti ka pa. Kaya kang pangatawanan ng asawa mo. Sana. Diskumpiyado ka ba? Di ba kumadrona ka? Ikaw na lang kaya magpaanak sa akin. At talagang iniba mo pa yung usapan Huwag kang mag-alala. Di lang sa araw ng panganganak mo ako makikita. Babantayan kita ng husto hanggang manganak ka. Uso ang inaaswang ngayon dito. At mahirap mawala pa yung anak mo. Lalo't lalaki pa. Totoo ba ang aswang? Pakiramdaman mo ang sanggol mo sa sinapupunan mo Lalo't manganganak ka na. Kapag sumasakit siya at kumikirot, iwasan mo ang taong kasama mo ng oras na yun. O magdala ka ng pangontra para maiwasan mo. Eto, kunin mo tong butelyan to. Kapag nanakitan tiyan mo, yung laman nito, ipahid mo. Kahit sa umaga o gabi pa. Ano to? Pangontra sa aswang. Langis lang yan na may dasal. Marami ako niyan sa bahay. Salamat na lang, Luna. Pero hindi kasi ako naniniwala sa ganito Naniniwala ka man o hindi, ang mahalaga, meron ka niyan sa loob ng oras na kailangan mo. Sige na, kunin mo na. Sige, salamat Luna Walang problema. Dadalawin kita lagi o pupuntahan kita dito. Ang bait mo naman. Pwede ka namang umakyat sa taas, konting lakad lang naman. Ayoko magpakita kay Tandang Sela Galit kasi sa akin yun. Bakit? Bella! Kanina pa kita hinahanap, nandito ka lang pala. Pasensya na po. Kausap ko lang po si... Sino? Wala naman ako nakitang kausap mo. Nasaan na yun? Ano ba? Di bali na lang. Aakyat na lang po ako. Bumili na nga po pala ako ng delata sa tindahan. Huwag na rin po kayo mag-abalang magluto. Halos araw-araw na akong nakikipagkita kay Luna sa umaga o kaya sa hapon o madalas pareho. Masaya akong kasama siya, Sir Jupiter. Pakiramdam ko ay nagkaroon ako ng kapatid at kaibigan sa kanya. Masayahin din siyang tao at mahilig magkwento ng kahit na ano. Magaan ang loob ko sa babaeng yun simula nang nakasama ko siya, nababawasan ang pananakit ng tiyan ko
na madalas kong iniinda nung una pa lang. Ilang linggo na lang manganganak na ako. Kailan ang dating na asawa mo? Itong linggong to. Buti naman at nagkakamabutihan na kayo. Darating din ang tatay ko na madalas kong kaaway. Unti-unti ko nang maayos ang lahat sa pamilya ko. Masaya ako na maswerte ang pagdating ng batang to sa akin. Ay, kailangan ko palang umalis, Pelia. Ang bilis naman. Pasensya ka na ha. Kailangan na eh. Yung biniling ko sa'yo ha. Oo, hindi ko kalilimutan. Sinunod ko ang lahat ng tagubilin ni Luna sa akin, Sir Jupiter. Lumibot ako sa kabuuang bahay ng lola ko at pinagtatapon ang lahat ng nakasabit sa mga bintana at pintuan namin. Nararapat lang daw na bago dumating ang araw ng panganganak ko ay malinis ang buong kabahayan. Alisin ko na daw ang mga nakasabit na pwedeng dapuan ng mga alikabok at insekto. Hanapin ko na din daw ang mga lalagyang botelya na itinatago ni Manang Sela sa ilalim ng lababo. May mga tubig daw na naroroon na pwedeng magbunga ng pagkakasakit ng sanggol. Ginawa ko ang lahat ng iyon nang walang pagdadalawang isip. Wala na rin akong pakialam kay Manang Sela kung magagalit ba ito o hindi. Bella, buti naman at ligtas ka. Ito na ba ang anak ko? Ang laki-laki na ng tiyan mo. Huwag mo nga ako hawakan. Huwag ka na magtampo. Andito naman na ako. So, ganun lang. Mag-sorry ka lang, okay na? May inayos lang ako. Tulad ng? May stress ka lang eh. Ang mahalaga, nandito na ako. Sa'yo, yun ang mahalaga. Pero para sa akin, ang mahalaga malaman ko kung anong totoo. Kung anong nangyari. Anong akala mo sa amin ng anak ko? Anytime pwedeng iwan, tapos kapag naisipang balikan, babalikan din. Total pwede naman. Kasi uto-uto ang nanay. Patawarin mo ako at naduwag ako. Ayoko kasi kayo mapahamak na mag-ina ko. Kaya inayos ko muna yung gusot na napasok ko. Gusot? Anong gusot? Bella, makinig ka. Bago pa maging tayo, meron ako nakarelasyon. Matagal kaming naging kami, pero hindi kami nagsama. Long distance relationship yun. Nung nakilala kita at sigurado akong ikaw na ang babaeng gusto kong panindigan, nakikipaghiwalay na ako sa kanya. Kaya lang, hindi niya ata matanggap ang desisyon ko. Naghahabol siya sa akin na halos pinagbabantaan na niya ako eh. Nung nalaman niyang nagka-girlfriend ako, mas lalo siyang nagalit. At tinakot akong kung hindi ka tayo iiwan ay papatayin ka niya, kayo ng bata. Hinanap ko siya, Bella. Pinuntahan ko siya sa mga lugar kung saan posible ko siya makita. Gusto kong ayusin muna ang lahat sa aming dalawa bago kita balikan. Asa na siya? Hindi ko alam. Hindi ko na siya nakita pa. Wala na rin akong balita sa kanya eh. Iyon ang dahilan kung bakit. Pero tinatawagan kita. Isinangla ko ang phone ko para makabili nito bago pa kita puntahan sa bus station. Sing-sing. Oo. Gusto ko tong panagutan, Bella. At bigyan ng buong pamilya. Handa kitang panindigan. Will you marry me? Hindi ko magawang magalit sa ama ng anak ko, Sir Jupiter. Marami pa akong tanong sa kanya pero mas pinili kong tanggapin ang singsing at buuin ang aking pamilya. Nagdesisyon kami ni Jaime, Sir Jupiter, na lumuwas na lamang ulit at puntahan na lamang ang aking ama para doon ay humingi ng basbas sa kasal na gustong mangyari ni Jaime. Ngunit hindi kami matuloy-tuloy dahil sa panay-panay ang pagsakit ng aking tiyan. Ilang araw din na hindi nagpakapakita si Luna. Aaminin ko, Sir Jupiter, na nalungkot ako sa ideya na hindi na babalik si Luna. Wala man lang ito pasabi sa akin kung saan at kailan babalik o kung babalik pa ba. Sa pakiramdam ko, may parteng nawala sa buhay ko dahil hindi ito nagpapakita sa akin. Nakailang ulit na kaming naghanap ng langis at wala akong makuhang pamahid kahit saan.
Habang tumatagal, pasakit ng pasakit ang aking tiyan dahil sa paggalaw ng bata sa loob. Sa pakiwari ko, hindi napapakali ang bata sa aking sinapupunan. Araw-araw na ginawa ng Diyos, pinasasakitan ako lagi ng tiyan. Iba ang pananakit na yon. Hindi ko pa kabuwanan kaya hindi pa dapat lumabas ang bata. Sa pagkakataong yon, lagi kong naiisip na baka may ginagawang hindi maganda ang matandang si Sela sa akin, Sir Jupiter. Tumataas ang pagdududa ko sa kanya. Isang araw, dali-dali akong tumayo sa pagkakahiga na ikinagulat naman ni Jaime dahil alam niyang namimilipit na ako sa pagsakit ng tiyan. Asan si Manang Sela? Pupunta daw ng bayan dun sa may barko at may kukunin daw. Bakit? May hahanapin lang ako sa kabilang kwarto. Pero kwarto ni Manang yun, di ba? Tulungan mo na lang ako. Magpahinga ka na lang kaysa sa maghagilap ka pa ng kung ano. Pakiramdam ko, pinapatay ako unti-unti ng matandang yon. Ha? Anong sinasabi mo? Ilang buwan mong kasama yung matanda, okay ka naman ah. Hindi porkit nakita mo kaming okay pa ng anak mo eh. Wala siyang ginagawa para saktan kami. Ano bang hahanapin natin? Hindi ko alam. Basta ang sabi lang sa akin ni Luna. Luna? Oo, sabi niya sa akin, kapag nakakita daw ako dito ng kakaibang bato na maliliit, puti man o itim, itapon ko daw sa labas ng bintana o kahit saan sa malayo. Bakit daw? Ano namang kinalaman sa atin nun? Ginagamit daw yun para malasin o magkasakit yung taong nakatira sa bahay. Ha? Hindi ba dapat manika at hindi ba to? At kailan ka pa naniwala sa mga ganyan? Hindi totoong malas. Masyado mo lang ini-stress ang sarili mo. Oh, nakikita mo to? Ano yan? Hindi mo ba nakikita? Ang alin? Ito ba? Mga kandila, dahon at langis? Iba't ibang kulay ng kandila. Mga dahon na nakalagay sa loob ng bote ng langis. At kung ano-ano pa. Mga buto at bato. Normal ba yan? Ang gumagawa lang yan ay yung may mga alam sa mga ganitong bagay. Tama ang kaibigan ko. O teka, anong gagawin mo sa mga gamit ng matanda? Hindi ako. Ikaw ang gagawa. May basurahan sa likod, itapon mo tong bag niya at sunugin mo. Itong posporo. Lumabas si Jaime at pinumo ang likurang bahay kahit pa nangangapa siya sa kadiliman. Kumuha siya ng isang kandila sa bag ng matanda at sinindihan ito. Umihip ng malakas ang hangin at tuluyan ng namatay ang sindi ng kandilang tangan-tangan niya. Napatingin sa langit si Jaime at sa mga punong malalakas ang pagpagaspas ng mga dahon. Tumingin siya sa muling dadaan ng lupa na iniilawan na lamang ng malaking bilog na buwan sa langit. Aray ko! Jaime! Tulungan mo ako, bilis! Pero hindi ko pa nakikita yung basurahan. Aray ko, bilisan mo! Pumutok ng panabigan ko! Ha? Saglit. Iwan ko muna saglit tong gamit ni Manang. Okay ka lang ba, Bella? Mukha ba akong okay? Ang sakit-sakit. Ayoko na umulit, aray ko. Saglit lang. Ano bang gagawin ko? Hindi ko alam. Huwag mo ko tanungin. Ay, aray, wag mo ko sabunutan. Masakit. Sobrang sakit, Jaime. Tumawagan ako, Madrona. Mga kapitbahay, may mga kumadrona ba dyan? Diyos ko, Jaime, ano ginagawa mo? Ano bang gagawin ko? Hindi naman ako taga rito eh. Bumaba ka ron. Katukin mo mga tao sa baba at hanapin mo si Luna. Itanong mo sa kanila yung magandang kumadrona. Sige, bubuhatin muna kita papuntang kwarto mo, tatakbo na ako. Eto na ang gasera mo. Yung isang gasera sa kusina kukunin ko na. Magtiis-tiis ka lang. Kayanin mo. Hindi ako uuwi dito nang wala akong kumadronang pinapahanap mo. Mag-ingat ka, Jaime.
Nagmamadali na bumaba si Jaime. Halos magkanda sugat-sugat ito sa pag-apak sa mga bato-bato pababa. Malakas niyang pinagkakatok ang mga bahay na naroroon, lalo na ang tindahan. Nagbukas yun at kaagad siyang tinanong ng tindera kung ano ang problema. Sinabi niya rito ang nangyayari sa akin at pagkatapos ay hinanap niya si Luna. Subalit wala di umanong kumadrona na nagngangalang Luna doon. Ang tanging kumadrona lamang daw doon ay walang iba kundi si Manang Sela. Oh, Jaime, bakit narito ka? Manang, si Bella ho kasi, manganganak na yata. Ha? Totoo ba? Ay, bakit napaaga yata? Aba, teka. Bilog na bilog ang buwan. Bakit ka pa bumaba rito, Jaime? Hihingi po sana kami ng tulong. Hindi ko po alam ang gagawin eh. Ibig bang sabihin walang kasama ang anak ko sa kubo? Magmadali na tayo at mamaya na kayo mag-usap at mahirap na kung ano pang mangyari sa nag-iisa kong anak. Kayo po ang ama ni Bella? Oo, siya si Alonso. Sinundo ko na rin siya. Pinapunta rin siya pala rito ni Bella. Ano? Tutunga na lang ba tayo rito at magkukentuhan? Puntaan na natin ang anak ko. Samantala patuloy ang pagsakit ng tiyan ko ng mga oras na yun. Mag-isa lang ako sa kubo at habang tumatagal ay patindi ng patindi ang sakit na hindi ko maipaliwanag. Tagaktak ang pawis ko, Sir Jupiter, at ang luha ay humahalo na sa tubig ko sa katawan sa di maipaliwanag na sakit. Naramdaman ko na ang pagbabago ng kapaligiran. Ang kaninang maalinsangan ay napalitan ng mahangin na kapaligiran. Habang dumungaw naman ang bilog na buwan sa bintana ko. May narinig akong kaluskos at magaan na mga yabag papunta sa aking kwarto. Kinabahan ako sa isiping nakabalik na si Manang Sela at nag-iisa lang akong naroon. Sino ka? Delia, ako to. Luna? Lumaki ang bilog ng aking mga mata nang masilayan ang itinuring ko ng kaibigan. Nabawasan ang sakit na nararamdaman ko ng mga oras na yon nang masilayan ko ang magandang mukha ng dalaga. Napansin ko din na lalo itong nagmukhang bata sa itsura matapos ng ilang araw na di ko siya nakita. Saan ka galing? Ilang araw kang hindi nagpakita. Diyan lang, may nasikaso lang. Hala, manganganak ka na. Malakas na ang paggalaw ng mga bata. Mga bata, kambal ang anak ko. Handa ka na ba? Tutulungan na kitang mailabas sila. Oo, nabawasan ang sakit kasi nandito ka na naman. Salamat. Ganun talaga. Kasi kinausap ko sila eh. Tanda mo? Nga pala, lalabasan natin ang mga bata ha? May tiwala ka ba sa akin? Oo naman. Sige, pumikit ka at wala kang dapat na kahit na anong dapat isipin. Maniwala ka sa pagdilat mo. Tapos na ang lahat. Hindi ko alam, Sir Jupiter, kung anong mahika meron si Luna. Pero napasunod niya ako. Ngunit gaya ng bilin sa akin naman ng Sela bago pumikit ay samahan ng dasal. Nagdasal ako sa aking isipan at ang kaninang walang pagsakit biglang nagkaroon. Napakapit ako sa unan at napairi ng malakas. Hindi ko alam kung namamaligno ba ako pero kitang-kita ko ang mukha ni Luna. Hindi na ito kasing amo katulad ng kanina. Mukha na itong hindi tao. Mahaba ang dila nito na dumidila-dila sa aking tiyan at mapulang-mapulang kabuuan ng kanyang pisikal. Mahahaba ang mga daliri at kuko na tumutusok-tusok sa ibang parte ng aking tiyan. Nandilat ang aking mga mata at hindi ako makapaniwala. Ang kaninang saya na naramdaman ko ay napalitan ng pangamba sa batang nasa sinapupunan ko. May halimaw sa tabi ko, Sir Jupiter. Halimaw na maaaring pumatay sa aming mag-ina. Habang hirap na hirap ako ay kitang-kita ko naman ang tuwang nadarama ni Luna.
Wala akong naiintindihan sa nangyayari, Sir Jupiter. Gusto kong isipin na naghahalucinate lang ako. Tumulo ng tuloy-tuloy ang aking mga luha sa panghihinayang na hindi pala totoo ang mga halakhakan naming dalawa sa tuwing kami ay magkasama. Titig lang ako sa kanya habang ramdam ko na unti-unti na niyang pinapatay ang sanggol sa loob ng tiyan ko. Ilang dasal na nga ba ang inusal ko laban sa kanya pero walang tumalab ni isa sa mga yon. Hindi ka pwedeng maging masaya, Bella. Habang buhay ako, mula sa'yo hanggang sa kahuli-hulihang lahi mo, sisiguraduhin kong hindi sila magiging masaya. Luna, bakit? Bakit? Iniwanan ako ni Jaime para lang sa'yo. At para sa mga magiging anak mo. At hindi ako papayag ng ganon-ganon lang. Yung matanda sa bus station, yung mga naririnig mong bulong, yung mga operasyon ng babae na nakikita mo. Ako lahat yon. Hindi ko mahahayaang maging masaya kayo. Babawiin ko ang mga espiritu ng mga sanggol mo. Gagawin kong miserable ang mga buhay ninyo. Itigil mo yan! Aray! Walang hiyakang aswang ka. Sinabi ko na nga ba at nararamdaman kita sa paligid. Ito ang sayo. Namnamin mo ito. Hindi. Pakailamero ka talaga, matanda ka. Pinaghampas ni Manang Sela ng buntot pagi si Luna at bawat hagupit ay talagang lumalatay at nagpapapilipit kay Luna sa sakit. Sumigaw ito ng malakas at maya-maya ay natigilan si Manang Sela. Nakita kong tumakbo palabas ang aswang na si Luna. Masyado na itong nasaktan at tila napurnada ang mga balak nito ng pagkakahataw ng buntot pagi ng matanda. Hinabol ito ni Manang Sela habang hinaharangan naman ng tindera ang aswang na kakawala pa sana. Rinig na rinig ang mabilis na pag-usal ng orasyon ni Manang Sela na makatatlong beses na inulit habang hinihipan nito sa mga daliri at palad. Makatatlong beses niya ulit ginawa ang proseso na ito at itinuro si Luna makatapos noon. Nakakagulat na habang umiikot at isinasagawa ng matandang ritual na yon ay hindi naman makakilos ang aswang na si Luna. Namilipit ito sa sakit at umalingaw-ngaw sa labas ng bahay ang pagsigaw nito. Kunin mo ang itak, Jaime. Bilisan mo! Dali-daling tumakbo si Jaime papunta sa may pinto nang biglang iabot sa kanya ng tatay ko ang itak. Kaagad naman niya itong inabot kay Mang Sela. Napansin kong biglang mas dumilim ang paligid. Dahan-dahang nagtago ang bilog na buwan sa mga ulap. Pagkatapos ay gumuhit ang kidlat na sinundan ng dumadagundong na kulog. Hindi ko kayo mapapatawad! Lalo na ikaw, Jaime, at ang buong pamilya mo! Hindi ko kayo mapapatawad! Itinusok ni Manang Sela ang itak sa lupa at muling umusal ng orasyon. Matapos yun ay hinugod niya ang itak at inihagis yun kay Jaime upang isaksak sa nagwawalang aswang. Kaagad namang kumilos si Jaime, sumigaw siya ng malakas bago itarak sa dibdib ng babae ang itak. Patawarin mo ko, Luna. Pero si Bella ang mahal ko. Mapatawad ka sana ng Diyos sa lahat ng nagawa mong kasalanan. Sa amin man, o maging sa ibang mga tao. Mahal na mahal kita, Jaime. Pero bakit mo ginagawa sa akin to? Nakita nila ang pag-apoy ng katawan ni Luna at parabang abo na unti-unting nilipad ng hangin ang mga bahagi nito at biglang tumahimik ang paligid. Lumiwanag din muli ang buwan. Nabasag ang katahimikan nilang lahat nang bigla nilang narinig ang muling paghingi ko ng tulong.
Masyado silang nakapokus sa pagpatay sa aswang at nalimutan nilang may papalabas na ulo ng sanggol sa bukana ng pagkababae ko. Ang lahat ay natarantang pagtulong-tulungan akong ihiga at paanakin sa oras na yun. Ramdam kong wala nang makakapagpigil sa paglabas ng mga sanggol na iyon. Isang iripanak. Hihilahin ni Manang Sela ang bata at kami naman ni Jaime ay itutulak pababa ang tiyan mo. 1, 2, 3. Lalaki ang unang sanggol. Pero, may nakakapapa ko. Ba, teka. Kambal ang anak ninyo. Isa pang irebelya. Hingang malalim. 1, 2. Ayan na. Akala ko, Sir Jupiter, yun na ang huling araw ko sa mundo. Napabuntong hininga ako matapos kong makitang karga-karga ng tatay ko ang bunso ko at kay Jaime naman ang lalaki. Nakikita ko na ang bukang liwayway noon at malinaw na rumirehistro ang mukha ng aking ama sa pagsulyap ni Haring Araw. Sir Jupiter, yun ang kauna-unahang napangiti ko ang aking ama habang hawak-hawak ang unang apo niya. Ramdam ko ang sabay na pagtulo ng aming luha nang di sinasadyang nagtama ang aming mga mata. Ako din ang nagpaanak sa nanay mo nun. At katulad mo, napakagandang bata nito. Kamukhang kamukha niya ang lola niya. Matangos ang ilong at ang pupungay pa ng mga mata. Sabihan niyo na akong baliw, pero gusto kong dalhin ng bunso kong babae ang pangalan ni Luna. Ano nga bang ipapangalan natin sa prinsesang ito? Luna po, Papa. Kitang-kita ko ang matinding pagkunot ng noo ni Papa, ngunit iningiti ko na lamang iyon. Napakaganda naman ni Luna. Yung panganay ko po si Alonso II. Puro galing pala sa masasamang tao ang pangalan ng mga apo ko ah. Hindi ka masamang tao pa. Nagmahal ka lang at nasaktan. Hep, hindi ko sinaktan si Luna ah. Kahit sino naman na lalaki, hihiwalay sa kanya kapag weirdo siya. Mabuti na lang din talaga at aswang pala siya. Walang matinong tao makikisama sa aswang ano. Naku, defensive ka talaga. Basta, siguro ang pwede na lang natin gawin ay pagtulungan natin na mas maging maayos ang kambal. Wala naman sa pangalan yan. Nasa pagpapalaki yan, hindi ba? Sa ngayon, Sir Jupiter, masaya akong malaki ang pinagbago ng buhay ko. Pinakasalan ako ni Jaime at naging mabuting ama at lolo naman ng aking ama. Hindi siya naging mabait sa akin dati dahil sinasalo ko lagi ang galit niya para kay mama. Pero ngayon ramdam na ramdam ko ang pagbawi niya sa mga pagkukulang niya sa akin noon. Ibang-iba na nga siya, Sir Jupiter. Malayong malayo sa kung paano ko siya kinamuhian noon. Bumalik kami sa hometown ko at doon kami nag-ayos ng pamilya. Ilang taon lang din nagtiis si Jaime sa trabaho at posisyon sa factory, pero nang naglaon ay nagtayo na rin kami ng sarili naming warehouse para sa sarili naming negosyo. Malaki ang utang na loob ko kay Manang Sela. Malaki din ang kasalanan ko sa kanya dahil ilang beses ko siyang pinagdudahan noon. Pasalamat na lamang ako at may kabaitan ang katiwala ni Lola. Ayaw niyang umalis sa probinsya kaya naman hinayaan lang namin siya na nandoon habang suportado ng allowance at grocery buwan-buwan. Parte na siya ng buhay namin mag-asawa kaya naman lagi namin siyang dinadalaw kasama ang mga bata. Tinatawag siya ng mga anak kong Lola Kas dahil madalas naming ikwento sa mga bata kung paano kami iniligtas ng kanilang Lola Kas sa isang masamang nilalang. Ngayon,
naniniwala na ako sa mga maligno, duwende at kung ano-ano pang mga bagay na hindi nakikita ng aking mga mata. Naway matuto tayong manimbang ng mga taong totoong may pagmamalasakit sa atin. Piliin nating wag maging judgmental. Hanggang dito na lang at more power sa channel ninyo.